dahil search warrant, dahil baka may mga tinatanim na din ng mga kontrabando na pwede niyang irason. Na dito na yung search warrant. Di ba? Which is not far-fetched to happen. O kasi baliw eh. Baliw. Dito sa nagaganap na kawalang respeto sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan at mag-aaral ng Jose Marie College Foundation na ngayon ay balak wasakin ng mga puwersa ng polis ni Marcos at ni Abalos. Isang bansa tayo. Isang bayan. Isang lahi. Pilipino tayo. Sa puso at diwa. Bakit ganyan kayo? Nag-traidor kayo sa mga kapwa natin tao? Kayamanan daw sa loob. Kaya nga ang binadala nila dyan, mga metal detector. Na ginagamit sa mining. Ginagamit sa mining kasi miner yan sila eh. Oh, tama But they ka. control the mining industry now in the Philippines. Yes, si Martin Romualdez at si Lisa. Romualdez. At saka yung ano At ni... si Lisa. Uncle niya yung ambassador. Oh, si Babes Romualdez. Oh, Babes Romualdez. Di ba? Sa si US So ambassador. they are obsessed with the wealth. At saka, palagay ko, ginagawa nila yan to justify din mga nakaw na yaman. Na hindi kami nagnakaw. Meron kaming gold mine, di ba? Oh. Katulad nung nangyari sa ama ni Bongbong Marcos, sabi, treasure hunter, di ba? So, nagkaroon ng kayamanan. So, they are obsessed with that area. You're saying now, today's interview namin ni Brother Franco sa iyo, na malinaw na lagpas pa Lagpas. sa warrant of arrest na Lagpas gimmick, pa sa warrant of- interesado ang Marcos government, lalo na si Lisa, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos na i-take over ng illegal ang property na ito. Kaya gumagamit sila ng iba pang pamamaraan para ma-justify ang kanilang pagkumpiska sa Baka property. magpa-issue pa sila ng coordinate search warrant dahil baka may mga tinatanim na din ng mga kontrabando na pwede niyang irason. Na dito na yung search warrant. Di ba? Which is not far-fetched to happen. O kasi baliw eh. Baliw. May punto ka. Subalit Frank, I'll read this one. Yes. Na message mula sa mga educators, retired educators and school executives sa Davao City at paligid ng Davao. At sila ay nananawagan ngayon na itigil ang pagwasak sa school building Tama. and facilities ng Jose Marie College sapagkat anuman ang layunin ng warrant of arrest, hindi po iminamando ng korte o ng layunin ng warrant of arrest na mangwasak ng mga buildings at properties. Isang linggo na pong walang pasok ang mga kabataan dito. How do you react to this call now ng mga retired professors, academicians, and school executives dito sa nagaganap na kawalang respeto sa kapakanan at kaligtasan ng mga kabataan at mag-aaral ng Jose Marie College Foundation na ngayon ay balak wasakin ng mga puwersa ng polis ni Marcos at ni Abalos? Yung lugar na yan ay paaralan. Diyan natuto ang kabataan. Na-educate yung kabataan tapos sirain nila. So that is an affront to our educational system also. Because sisirain mo yung mga building na paaralan ng mga bata. Tama. Di ba? So, trabaho ba yan na isang matino na tao? Hindi. Trabaho yan na isang baliw na presidente. Trabaho yan na isang hindi matino na presidente. Di ba? Mag-isip kayo. Mga human rights lawyers, mga human rights advocates. Saan kayo? Bakit hindi kayo nagsasalita? Saan na yung konsensya ninyo? Ang masakalap dyan, Yusik Beno, ang Commission on Human Rights ay tila iba ang kanilang side ng story sa kasalukuyan nangyayari ngayon. Ang kanilang ginagamit Great, Frank. is ang mga statement na inilalabas ng Philippine National Police. Kung saan ang inilalabas ng Philippine National Police ay talaga namang wala akong masasabi, kundi puro kasinungalingan. Kung saan yung isa sa kanilang statement patungkol sa human trafficking ay talaga naman sinampal sila harap-harapan sa kanilang kasinungalingan dahil mismo ang mga biktima na kanilang sinasabi ay nagpatotoo at pinasinungalingan ang ginawa ng Philippine National Police. Siya mismo, yung mga ginamit ng Philippine National Police para magsabi na mayroon daw human trafficking ay nag-testify sa harapan ng milyong-milyong Pilipino at sinabi na sinungaling
ang Philippine National Police at patuloy pa rin na ginagamit. Ito yung ginamit ang isang manggagawa ng KOJC, Mama Jeneline. Jeneline Bingil. Hindi niya lubos akalain na bibit-bitin siya dadalhin siya sa Camp Katitipan, kung di ako nagkakamali ka, Eric. Oo, tama, Katitipan. At gagamitin yung presko na yon sa isang uri ng propaganda para lasunin ang mainstream media at yung buong Pilipino sa isang malaking kasinungalingan. Na right away, yun po ang ginagamit. Huwag pong magagalit sa atin ng mainstream media. Gaya nga po ng binanggit ni Attorney Israelito Torion, dahil pwede po kayong kumuha ng dalawang side ng story. Kung gusto nyong ipagtanggol ang kabila, at kung gusto nyo rin pong ipagtanggol, left both sides. Sana po pinakinggan nyo po mismo yung taong nabiktima ng kapulisan. Hindi human trafficking ang nabiktima dito. Ang nabiktima pala is yung PNP. Yes, kasi pinilit nilang magsinungaling ang magnanay. Yun ang binabanggit Yun. ni Brother Franco. Sinungaling. Ang tawag nga namin ni Brother Franco, yung segment tanim testigo, Tanim tanim testigo. kaso, Oo. para lamang mapalawak ang kanilang layunin na kubkubin at agawin Kubkubin ang at agawin, compound ng Kingdom of Jesus Christ. Yan ang obsession So nila. ano ang nakikita mo ngayon, maliban doon sa kabaliwan ng pananakit nila, yung binanggit ni Brother Franco, na inilabas na ni Atty. Torion, ay nag-i-insist pa rin na lumabas na itong mga sinasabing ginamit ng Police, Brother Franco, nag-i-insist si Abalos na may human trafficking pa rin at ang Department of Justice. Go ahead, Yusek Ben. Kabaliwan. Kabaliwan, talagang kabaliwan. Gumagawa ng mga istorya na hindi patas, di ba? Wala silang pag-iisip na matino. Correct. Kasi ngayon, di ba, pwede naman na bawiin ng mainstream media. Lahat sila, bawiin nila Bawiin na nila. sila po'y nagkamali. Dahil isang sabihin nila, sorry po, mali po ang information na aming natanggap mula sa Philippine National Police. Rectify nila mula yun. kay Marbil. You have to rectify it. Yes. Pwede man sila ngayon, ilabas po nila. Kasi nilalabas nila sa mainstream media, may cut video mula kay Carlo Catiel na binabanata niya about mainstream media. Ngayon po, ilabas nyo po. Ba't yun lang po yung cut video ninyo? Bakit hindi po ninyo patunayan na kayo po'y nagkamali? Apo. At ilabas nyo po ang both sides ng story para mas mapalinaw po namin at pasasalamatan po namin kayo at sasaluduan po namin kayo na kayo po'y sumusunod sa inyong mandato as a fair journalism. Diba, Yusek Ben? Tama yun. Kaya nga media fear. Di ba? Fearless. Fear. Ganon ang media. Yeah, fair and Ba't sila objective. natatakot magsabi ng totoo? Baka ibang media sila, developmental, ano ba yun? Envelopmental, whatever envelopmental, pardon my word. Pero, it's time. Media, lahat tayo sa Pilipinas, gawin naman nating matino ang trabaho natin. Kasi iisang bansa tayo, iisang bayan, isang lahi, Pilipino tayo. Sa puso at diwa, bakit ganyan kayo? Nag-traidor kayo sa mga kapwa natin tao? Ang pinakamasaklap dito, kay Eric, no? Umabot na to sa international level. Yes. Ang kanilang propaganda, even the Philippine National Police, na tayo yung pinagmumukhang masama. Ang KOJC, si Pastor, ito ang isipin mo, just for one person, okay, na-accuse lang. And Hindi you will pa go on to convicted. bring the whole entire Philippine National Police to that one particular compound. Is there anyone dumb enough for them to understand what's happening? Like even an iota of understanding that you can use on what's happening, man, you will never ever believe this kind of propaganda that the Philippine National Police is using right now. Yes. At ito ngayon ay nagkakaroon, Yusek Ben Ranke, ng pangbansang hakbang at international effort ang gobyerno ni Marcos at ang kanyang mga bayaran na mga operator sa media at PR operation para gawing lehitimo ang kanilang state criminality and terrorism, ginagamit na nilang international platform. Ano ngayon gusto mong ipaabot sa taong bayan sa kaganapan na gusto nilang ipintura ang mukha ng Kingdom of Jesus Christ na siyang mga kriminal, mga lumalabag sa batas,
Pero samantalang kitang-kita sa live feed ng mga live stream, ang karahasan ng Estado, ang kaberduguhan ni Marcos at ang kanilang paggamit ng mga polis laban sa sibilyan, kababaihan at kabataan, and yet ang lumalabas sa mainstream corporate media at international media na ginagamit nila ay sila pa ang nabibiktima ng karahasan ng grupo ng Kingdom of Jesus Christ. Ano po ang gusto niyong mensahe ngayon sa taong bayan? Ito lang, una, ang kabaliwan yan ito. Si Pastor, suspect pa lang yun. Kasi itatrial pa, di ba? Pero meron dyan nakaupo sa Kongreso. Sino yon? Convicted na ang kriminal na si Tapos, Franz Castro. bakit hindi yan ang lusubin ng 3,000 na pulis at ikulong? At pati si Satoru Campo. Pati si Satoru Campo. So ulitin natin ang pangalan. Si Congresswoman Franz Castro na recruiter ng mga kabataan at Human NPA rights trafficking. at sponsor ng teroristang grupo, andyan. nakaupo ng kongresista. O di kabaliwan yan. Kabaliwan. Yun ang sinabi kong kabaliwan. Baligtad eh. Yung tao, suspect pa lang. He should be tried muna. Yes. Because he is presumed to be innocent according Correct. to our Constitution. Yes, Pero correct. bakit siya ang inuusig ng mga Ayan, oh. puwersa? Di ba yan? Dapat yan ang ikulong. Yes. Dahil convicted na yan. O ano ngayon? Tama. Di ba kabaliwan din sila? Valid question, valid point ang nire-raise po ninyo. Di ba? At kung bastusin nila ang Vice Presidente bastusin nila ang nitong Vice- kriminal na si Franz Castro na convicted na, Convicted. ay aba, walang sumasaway at sumisita sa kanya. Oh. At malinaw po na ito sila ang tunay na kriminal at tagapagwasak ng bansa, hindi si Pastor Kibuloy, Hindi si Pastor hindi ang Kingdom of Jesus Christ, Hindi. and yet 5,000 pulis na po at may army pa na i-deploy. Ngayong araw sa Davao Compound para kubkubin at agawin ang buong property ng religious compound ng Kingdom of Jesus Christ, ipasaradong eskwelahan, bombahin ang katedral. Tama ang binabanggit ni... Yes, bubombahin nilang katedral. Talagang buwang na talaga, Buwang. madness na wala nang laman ang utak nila. Ang Buwang na talaga. masaklap pa dyan, ka Eric, no? Yes, meron din tayo, wag po sana, hindi po sana totoo na even up to the level na ang Armed Force of the Philippines, ang iilang kanilang mga tauhan ay balak din gamitin ng pamahalaan. Balak din Nagpalabas gamitin ni ng Marcos. statement yata, Frank, kaya i-check namin lumabas sa news ngayong umaga, si Lieutenant General Bergante ng Eastern Mindanao Command, they're sending 3 companies of soldiers to Tingnan mo, yun augment ang sinasabi ko, eh. to augment in the law enforcement daw. Bakit sila May mga mag-augment? snipers na sa loob ng compound. Bakit ginawa nila yun? Wala namang mga armed group inside. Correct. May mga snipers deployed ngayon sa loob ng compound ng Kingdom Por of Diyos Jesus ko Christ. santo, ano bang nasa isip ninyo? Unarmed civilian